So, sa panimula, balo at yung hukom o hukom na, ano sabi niya sa hukom? Mayroon daw isang hukom na, ang sabi niya rito yung hukom daw rin, hindi natatakot sa Diyos. At hindi siya gumagalang kanino man. Bakit niya naman nilaling tulad sa hukom? Sa panahon natin ngayon, judge. Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong umatol para hindi kayo hatulan. Dahil yung panukat na ginamit ninyo sa inyong kapwa, ay yun din ang gagamitin sa inyo. So mabigat, pag hukom ka. Dahil isa lang ang hukom. Yung huhukom sa akin. Ang Panginoon Diyos. Pero, tinalintulad niya sa balo at sa hukom. So ngayon, magsimula po tayo dun sa balo. Ano po? Reflected po sa ating lahat yung balo, no? Hindi lamang po sa kababaihan. Paulit-ulit siyang pumupunta at humihingi ng katarungan sa judge o sa hukom. Hanggang sa, sabi natin sa salitang kalsada, nakukulitan na sa kanya. Nakukulitan na. Kaya pinagbigyan na siya. Ano po? Ano po ang ibig sabihin sa atin, no? Huwag po tayong, kagaya sa sinabi ni Jesus sa kanya na, huwag tayong manghihinawa o huwag tayong mapapagod sa pagtawag sa Kanya o paghingi sa Kanya. Kung yung hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang kinatatakutan o iginagalang man, ay nagawa niyang ibigay ang katarungan na hinihingi ng balo, ano pa kaya yung ating Amang nasa langit? Hindi ba? Napakaganda pong halimbawa. Yung ating Amang nasa langit, ano pa kaya yun? Kaya nga doon nga po tumatakbo sa pamamagitan ng pananalangin natin, sa pagpunta na lang po natin dito sa tuwing araw ng linggo. Gaya po nung lumabas din sa ni Sister kanina, kung di ako nagkakamali, na ilang beses lang daw ba tayo nananalangin? Tayo po may sabi niya, isang beses. Brother LP, alam ko maraming beses. Sister Eileen, ilang beses? Iya, magandang balita. Tayo natin yung Muslim. Dahil ang Muslim daw, 5. Tayo, 12. Kasi po, paggising natin sa umaga, bubuksan niyo yung kurtina, kung saan yung sikat ng araw, magbubukang liwayway, hindi naman po natin kinakailangan, kundi alam na po ng Panginoon Diyos yun. Pag yuko natin, pagpikit natin gulong, alam niya na po yan. Sa isip lang po, pwede na po. Pag binigkas naman po natin, tulad ng hangin na ating nararamdaman, naririnig niya na po ang ating dalangin. At yung nilalaman ng ating puso at isipan, alam niya na po yun. Kung minsan, sa panalangin natin, halimbawa na lang po si Brother Joseph. Panginoong Jesucristo, kalooban ng aming mga nasa langit, pagkatapos ng Ama namin, alam mo naman, paulit-ulit na lang ito sinasabi ko sa iyo. Pero, alam mo naman, nilalaman ng puso at isipan ko. Maaaring ganoon din ang sinasabi mo. Patuloy kong itinataas ang aking katauhan, sampu ng aking sambahayan. At itinataas ko rin yung mga taong nakakasalamuha ko. So, napakaganda kasi ng panalangin sa atin sa umaga na hindi lamang po pansarili kundi sa ating kapwa din. At yung hinihingi natin. Hindi siya ihahalin tulad natin ngayon yung kaya nga napakabuti ng ating Panginoon Diyos na kahit na paulit-ulit yung pagtawag natin sa Kanya, alam niya na. Maaring sa pananalangin natin, maaring sa paghingi natin, hindi niya ibibigay. Tataka tayo hindi niya binibigay. Bakit? Meron siyang mas magandang dahilan. Kung minsan meron tayong hinihingi, bakit hindi ibinigay? Pero bilang tao, sa kaalamang pinagkaloob niya sa atin, sasagutin na rin tayo ng ating mga sarili. Tayo na rin mismo ang sasagot kung bakit hindi ibinigay sa atin. Tayo na rin mismo sumagot. Kaya hindi ibinigay. Sasagutin mo sarili mo, kasi ganito. Bakit hindi ibinigay? Ganon. Tama. Amen. Kaya ganon pa man, patuloy pa rin tayong tumatawag sa Kanya at itinataas natin lahat ang ating mga alalahanin na siyang pinakamahalaga. Yung pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, yung pagtawag natin sa Kanya, yun ang pinaka-importante sa atin, sa buhay natin.
Kaya ihahalin tulad tayo ngayon doon sa babaeng balo na patuloy na tumatawag at hindi napapagod sa paglapit doon sa hukom na hinalin tulad ni Jesus. Pero yung hukom naman na yon ay, kumbaga sa ano, nakulitan na sa Kanya. Ano pa kaya, ulitin-ulit, yung ating Panginoon Diyos na kataas-taasan na siyang huhukom sa atin sa araw ng paghuhukom. Ano pa kaya? Ano sabi niya? Binibigyan ang bawat humihingi. Hindi niyo masuot yata. Binibigyan ang bawat humihingi. Pinagbubuksan ang bawat Kumakatok. nakakasumpong ang bawat bait ng Panginoon Diyos. Kabisadong. So yun na lang sa panalita sa atin ng Panginoon Diyos yun. Napakabuti niya talaga sa ating lahat. Napakabuti niya sa ating lahat. Kaya huwag tayong panghihinawaan o pananawaan ng pagtawag sa Kanya. Sapagkat ang ating Diyos na buhay ay hindi natutulog at patuloy na tumitingin sa ating lahat. Minsan may nagtanong sa akin sa Nueva Ecija, pag-uwi natin ulit. Tinanong ko yung mga kabataan na nakikita niyo ba ang Diyos? Sabi ng mga bata, hindi po. Hindi niyo nakikita. Opo. Nararamdaman? Hindi rin po. Okay. Sabi ko sa mga estudyante, siguro mga second year high school, nagpunta sila sa bahay. Sabi ko, yung hangin, nakikita niyo? Hindi po. Nararamdaman niyo? Opo. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Gunon ang Panginoon Diyos sa akin. Nakikita niya tayo lahat. Sasaliksik niya ang laman ng ating puso at isipan. Kaya ano man yung tinataas natin, yung paghingi natin ng kapatawanan, alam niya lahat yun. Kaya nga sa Ebanghelyong ito, tunay nga naman, na yung sinabi niya ito, dito sa bandang ulit, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang. Tayo po ang mga hinirang niyang naririnig. Tayo po. Hinirang niya tayo upang pumarito at patuloy na magkaisa sa pakikinig ng salita ng Diyos at magkasalo-salo tayo sa mga kamakalangit na pagkain. Hindi lamang po tayo nagpupunta rito upang, alam niyo na ibig ko sabihin, hindi ko na po aanunin. Kundi napaparito po tayo upang magkasalo-salo at sama-sama po tayong gumawa at mapagbigay kaluguran sa Panginoon Diyos sa pangunguna po ni Brother Elvie. Amen. Kanina po, tinitignan ko, at sa tuwing narito ako, sa tuwing na, tinitignan ko po lahat tumikilos. Lahat gumagalaw. Lahat gumagawa. Halos lahat manggagawa. Kinalulugdan po kayo ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ko ulit, huwag naman sanang ikalalaki ng mga ulo natin o ninyo. Sabi ko kay Mrs., karamihan sa inyo totoo. Ibig sabihin, meron ilang hindi totoo. sabi kasi ni Sister Julie nyo dati, sa mga previews, na mga, alam nyo na, sabi niya, ayoko kasi parang mga hindi totoo. Sabi niya. Sabi ko, huwag kang madidismaya. Sabi ko, meron na mga hindi totoo na nagpapakatotoo. Nagpipilit na magpakatotoo. Kasi meron talaga yung minsan nakamaskara. Ang ibig sabihin, nagkukunwari. Okay, hello sister, brother. Pagtalikod yung hindi natin kapatiran dito, hindi pinapansin. Hindi kayo nagtatawa na. Ay, hindi naman tagalawak yan. Ibig sabihin, hindi natin kasama sa community yan. Pero hindi. Tayong tagalawak, kawan ng Yesu Cristo, kahit sinong Kristiyano, kapatiran natin. Amen? Amen? At yun ang sinabi niya, no? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Ang panalangin sa umaga, sa gabi, mananalangin naman, salamat po Panginoon Diyos sa buong maghapon. Sabihin natin, patawarin niyo po ako kung ginagawa akong kasalanan. At kung meron po akong nagawang mabuti para po sa inyong kaluguran.
Muli, Panginoon Diyos, maraming